mga updated requirements palabas sa bansang Pilipinas or pabalik sa ibang bansa na hahanapin or posibleng hanapin sa Philippine Immigration as documented OFW. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber sa Dubai. Sa video na ito ay sasabihin ko sa inyo ang mga updated requirements pabalik sa ibang bansa. Actually guys, wala namang pinagbago or wala namang pagkakaiba ang mga requirements noon at sa mga requirements na hinahanap ngayon sa Philippine Immigration sa mga OFW na pabalik sa ibang bansa galing sa kanilang bakasyon. Pwera na lang guys kung mayroon kayong additional requirements kagaya na lang sa Saudi na mayroong exit pass and entry pass. Pero bukod doon ay pareho pa din naman. So ano-ano nga ba ang mga requirements na hinahanap ng Philippine Immigration sa mga documented OFW na pabalik sa bansa kung saan sila nagtatrabaho? Kasi guys, nito lamang na buwan, December 14, ay nag-travel ako papunta sa Taiwan. Dahil sa mga hindi nakakakilala sa akin, isa akong OFW sa Dubai na nakabakasyon ngayon dito sa Pilipinas. At nito lamang buwan ay nag-travel ako papunta sa Taiwan. At nung flight ko na papunta sa Taiwan ay marami akong nakasabay ng mga documented OFW at marami rin na akong nakausap. Kaya tinanong ko sila kung ano ang hinanap sa kanila ng immigration officer bago sila nakapunta sa boarding area. Take note pala guys, para sa mga nagtatanong na kung kailangan pa daw ba mag-register sa e-travel or kung kailangan pa daw ba ng e-travel QR code kapag babalik sa ibang bansa. Ang sagot dyan guys ay hindi na, dahil ang e-travel QR code ay hinahanap lang yan para sa mga arriving OFW or yung mga OFW na pauwi sa Pilipinas. So eto yung mga requirements na kailangan yung dalhin pabalik sa ibang bansa. Una, ang inyong OEC or ang inyong OEC exemption. Sa mga nagtatanong guys kung ano nga daw ba ang pagkakaiba ng OEC at ng OEC exemption, ganito yun guys. Yung OEC ay kukunin nyo mismo sa opisina ng POAA, lalo na yung mga OFW na galing sa visit visa, nag-change employer o kaya naman ay nag-change country. So kailangan nyo mag-provide ng mga documents para makakuha kayo ng OEC sa mismong opisina ng POAA. Pero guys, ang OEC exemption naman ay para ito sa mga dati nang may OEC at pabalik-balik na sa ibang bansa or dati nang nakauwi at babalik sa parehong employer. So OEC exemption na lang ang kukunin nila sa website ng PAPSBAM. Meaning guys, online ito. Hindi na nila kailangan pumunta pa sa opisina ng POA kapag nakapag-acquire na sila ng OEC exemption sa website or sa bagong website ng POA na mas kilala sa PAPSBAM. At sa mga hindi marunong mag-acquire ng kanilang OEC exemption online, ay may ginawa akong video na step by step sa pag-a-acquire ng OEC exemption. Ilalagay ko yung link sa description ng video na ito. Pero guys, sa mga OFW naman na lumalabas na record not found yung kanilang BM online kapag tina-transfer sa PAPSBAM, ay mag-manual registration na lang kayo. I-click nyo lang yung register at tuloy-tuloy na yon. Pangalawa, ang inyong vaccine certificate. Guys, always bring your vaccine certificate dahil yan ang proof na vaccinated kayo. Kahit na madalas na hindi na ito hinahanap sa immigration o kaya naman sa bansa na pupuntahan nyo, lagi nyo dalhin or lagi nyo pa rin dadalhin ang inyong vaccine certificate. Pangatlo, ang inyong valid visa. Pang-apat, ang inyong passport. At panglima, ang inyong ticket. Nga pala guys, para sa mga nagtatanong kung kailangan pa daw ba ng Polo verified contract kapag babalik sa parehong employer, ganito ang best answer dyan guys, dahil nami-misinterpret ito ng iba. Kapag dati ka nang may OEC o kaya naman ay documented OFW ka na pumasok sa ibang bansa, meaning ay dumaan ka sa manpower agency at dati ka nang may record sa POA, hindi nyo na kailangan ng Polo verified contract dahil pwede ka na mag-acquire ng OEC exemption sa website ng PAPSBAM. Dalhin nyo na lang yung latest printed contract nyo dahil talagang dapat meron tayong copy ng kontrata bawat renew natin sa ating mga employer.
Dahil guys, hindi man madalas pero minsan ay hinahanap ng immigration officer yung latest contract natin. Pero guys, inuulit ko na hindi naman ito madalas. Dahil kapag may OEC exemption ka na, basta may maipakita kang OEC, ay pwede ka nang makaalis at makalabas sa bansang Pilipinas as documented OFW. Tungkol naman sa OWA membership, napakaraming OFW ang nagtatanong kung kailangan pa daw ba ng OWA membership or kung kailangan pa daw ba talaga magbayad ng OWA membership. I suggest guys na lagi dapat kayo magbayad ng OWA membership dahil nagsisilbi ang ating OWA membership as insurance natin sa ibang bansa. So sa mga exempted na sa OEC ay pwede naman kayo magbayad ng inyong OWA membership sa OWA representative desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA 3 sa departure area. Dahil bukas naman sila 24/7 or 24 oras pati linggo, pati Sabado at linggo. Pati sa may mga POA concern or yung mga mai-expire na ang OEC sa mismong araw ng flight nila ay pwede kayo magsadya sa POA help desk na matatagpuan nyo sa Airport Terminal 3 sa departure area. Magkatabi lang sila ng OWA representative desk doon banda sa CR sa may diagnostic laboratory. So, eto yung mga kumpletong requirements na kailangan nyo dalhin kapag babalik na kayo sa ibang bansa. Inuulit ko guys, pwera na lang kung mayroong additional requirements ang bansa ninyo, kagaya sa Saudi na mayroong exit pass at entry pass. Pero kung wala naman, ay lahat ng bansa ay eto lang yung hahanapin sa immigration. Una, ang inyong OEC or ang OEC exemption. Pangalawa, ang inyong vaccine certificate. Pangatlo, ang inyong valid passport. Pang-apat, ang inyong valid visa. At panglima, ang inyong ticket. At yung pang-anim guys, ang inyong OWA membership. Sa OWA membership naman guys, hindi nyo naman na kailangan pa ipakita sa immigration yung resibo na binayaran nyo sa inyong OWA membership. Sinama ko lang siya sa listahan para ma-remind kayo na dapat lagi kayo mag-renew ng inyong OWA membership. Dahil guys, para lang naman ito sa ating mga OFW. Dahil ang OWA membership ay nagsisilbing insurance para sa ating mga OFW kung sakali may mangyari sa isang miyembro. Sa mga nagsasabi pala guys na automatic na daw na nababayaran ng employer nila ang kanilang OWA membership kapag nire-renew sila ng kontrata ng amo nila sa ibang bansa or ng employer nila. Ang sagot dyan guys ay hindi totoo yan dahil hindi naman related ang gobyerno sa ibang bansa at sa polo natin. Dahil guys, ang OWA membership renewal ay personal appearance yan. Hindi yan pwede i-renew ng inyong representative. So, sa mga nagsasabi na automatic daw na nababayaran ng amo nila or ng employer nila ang kanilang OWA membership kapag nagre-renew ng kontrata, ay hindi totoo yan guys. Dahil inuulit ko na may note sa polo or sa OWA na ang OWA membership renewal ay personal appearance. Pero pwede rin naman kayong mag-renew sa OWA app para hindi na kayo pumunta sa opisina ng polo or sa opisina mismo ng OWA. Sa January 15, 2023 guys or sa susunod na buwan ay babalik na ako sa Dubai galing sa aking bakasyon. So gagawan ko ulit ng update kapag bumalik na ako sa ibang bansa. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pa ang videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Pilipinas, maraming salamat. See you next time!